Okay, guys, morning mga kapatid. Ngayon po ay muli tayo dadako sa ating devotion for today. At ngayon po ay February 4, araw po ng Wednesday o Miyerkules. At bago po tayo magsimula, nais ko pong batiin ng happy birthday si Shania Alejandro at si Charlene Chifonia, no? Ang aking pamangkin at pamangkin na aking misis o mga pamangkin namin. At ngayon pong umagang ito ay tayo po ay dadako ngayon, no, sa isang mahalagang paksa sa ating buhay, no? At ito po ay mula sa Matthew chapter 7 verse 12. At ngayon po ay ito'y pamagatan naman nating The Golden Rule, a guide for all relationship, no? Aba, napakaganda, ano ho. Lahat, anumang relasyon, ito daw po ang Golden Rule. At hindi ko na po pakakatagalin. At isang mapagpalang umaga ulit sa ating lahat. At happy birthday ulit sa aming mga pamangkin, kay Shai at kay Shania. At ngayon, sa atin pong panimula, no, sa ating devotion, tayo po ay muli sasamahan ng aking partner, no, para basahin ang talatang ito at pangunahan po tayo sa pananalangin. God's morning, mga kapatid. Tayo po ay babasa sa Mateo 7 verse 12. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat po sa proteksyon, pagmamahal at kalinga na ibinibigay mo. At ganoon din, Panginoon, sa aming pag-aaralan ngayon, sa aming mga sa verse na ito, Panginoon, sa talatang ito na aming babaunin sa aming maghapon. Samahan mo po kami, Panginoon. Bigyan po kami ng kalakasan, ng katawan, ng knowledge at wisdom, Panginoon, para sa mapag-aaralan namin ngayong umagang ito. Nawa ito ay tumimo sa aming puso at isipan, Panginoon. At sa ganoon ay may gamit din namin sa aming kapwa, Panginoon, maibahagi din sa iba. Maraming salamat, O Lord. Lahat po ng ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Supreme ating Panginoon Diyos. At ngayon po sa atin pong paksang ito ay dadako po tayo sa, sabi nga po doon sa amplified version naman, ano. So then, in everything, treat others the same way you want them to treat you. For this is the essence of the law and the writings of the prophets. No? Dito po sa ating paksa, ano, at sa ating buhay, ano, mula po dito sa ating sa San Pablo City, ano, at sa lahat ng nakikinig ngayon, ano, napakadami po, no. Yan, sa ating mga tahanan at sa buong mundo, ano. At sa ating buhay, alam natin na minsan, ano, ay mahirap na makipag-ugnayan, ano, sa iba, ano. Minsan nahihirapan tayo, paano ba natin tayo kukunik sa ibang tao, ano, dahil sa mga differences, so sabihin natin mga pagkakaiba natin, no, sa ating opinion, sa paraan ng ating pamumuhay, at minsan ay madalas, no, ay nadadapa tayo sa anumang relasyon meron tayo. Ito pong ating paksa ngayon dito sa Matthew 7 verse 12 ay ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, at ito po ang pinakamadali pero pinakamabisa na patnubay para sa lahat, no, na uri ng anumang relasyon meron tayo, no? Kaibigan, sa pamilya, no, sa ating asawa, no. Ito raw po yung pinakamagandang basehan, at ito ay tinatawag na
one of the golden rule. Kaya ito po ay panghawakan natin. No? At sa ating pagpatuloy na pagtunghay sa pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, mamaya ho meron ulit tayong Bible study, ano, at nasa Genesis chapter 20 na po tayo, no? At kung kayo po ay may panahon, mamaya pong alas 8, no, hanggang alas 10 po 'yan. Kung kayo po ay medyo malilate, okay lang po, basta pasok lang po kasi ay at least nakaabot tayo, no, sa pakikinig na salita ng Panginoon Diyos at pag-aaral, no. Pasok lamang po tayo. No, mamaya meron po tayo, no. At basahin na po natin, no, in advance, no, ang Genesis chapter 20, no. At dito po sa ating paksa at ating binasang talata ay nag-iiwan at ng isang katanungan. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito, no? At sa atin pong bilang mga mananampalataya o tagasunod ng ating Panginoon Kristo, ano nga ba talaga ang ibig sabihin sa atin ito ng talatang ito mula sa Matthew 7 verse 12? Ito po ay hindi simpleng rule lamang, no? Ito po ay ang puso at kaluluwa ng kasulatan o ng Biblia. Sinasabi po ng ating Panginoon Jesus sa ating binasa kanina na sa lahat ng bagay, no, in everything, tratuhin natin ang iba sa paraan na gusto nating tratuhin tayo. Parang, di ba? Do unto others what you want to do unto you. Parang ganon. Ano ho? At dito ay idinadagdag pa na sa atin ang essence, no, ng sabi nga ay mahalagang bahagi ng batas o ng kautusan, no, yung utos ni Moses o at ng bawat propeta. Bakit nga po ba importante ang bagay na ito na maging basihan ng ating relasyon, no, sa ating buhay, no? Noong panahon po ng ating Panginoong Hesus, maraming tao ang abalang-abala, no, sa maraming detalye ng mga batas, kung paano manalangin at kung ano ang pwedeng kainin at kung paano tayo makikipag-ugnayan sa ibang tao, no? O sa madaling salita, paano ba tayo magiging mabuting tao? No? At dito sinasabi po ng ating Panginoong Hesus na lahat ng iyon ay umaabot sa isang prinsipyo, one principle. At ito po yung principle na pagiging makatarungan at mapagmahal. Yan po, no? Mapagmahal at makatarungan sa ating kapwa. Na sabi nga po ay batay sa kung paano natin gusto na tratuhin ang sarili natin, no? Kung gusto nating lukuhin yung sarili natin, siguro, lukuhin mo rin yung kapwa mo, no? Pero siyempre, walang may gusto nun. Pero bakit nangyayari? Kung gusto mong dayain yung kapwa mo, dayain mo din yung sarili mo. Parang ganun, tama ba yun? Mga kapatid, hindi po ito tungkol sa pagiging perpekto sa mga ritual, kundi tungkol sa pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa paraan na makikita at mararanasan ng iba. Paano nga ba natin ipinararanas ito sa iba? At paano ito nauugnay sa atin ngayon? Mga kapatid, hindi lang po ito para sa relasyon natin sa simbahan. Diba? Parang minsan nag-iiba ang pagkatao natin. Sisimba muna ako. Wag mo muna ako gambalain. Gusto ko muna maging banal-banalan. No? Hindi po ganun yun. No? Again, ito pong rule na ito ay totoo sa lahat. Sa pamilya natin, sa trabaho natin, sa barkada natin, kahit sa mga taong estranghero sa buhay natin o stranger sa buhay natin. Kunwari, ayaw nating husgahan ka ng, o ayaw nating, di ba, ayaw natin na nahuhusgahan tayo ng iba, no? Di ba? O sabi nga ay, minsan ay inuhusgahan kagad natin yung isa. Bawa na ikwento, alam mo ba, si ganito, si ganon, ganito yan. No? Again, it's only 50%, no, truth. No? Bakit? Kasi hanggat hindi natin nakikita at nalalaman din yung side ng iba, huwag kang makagad-agad maniniwala. At ganoon din sa buhay natin. No? Kung ang isang tao naniwala kagad sa isang bahagi na napakinggan lang niya yung version ng isa, and it's not. No? Kasi maaaring mabiktima ka. No? Kasi mahalaga po na malaman natin ang both sides ng kwento. No? Kasi nga ho, dahil sa
marami pong nasisirang relasyon, pagkakaibigan, pagiging sa asawa, no? Sa relasyon, sa mag-boyfriend, lalo na ngayon, marami po ang dadako sa February 14, no? Feb 4 na ngayon, 10 days na lang. So, merong nang dadako na dyan ang Feb-ibig. At ang Feb-ibig ba na yan ay sa February 14 lang? Hindi po, di ba? Kasi mas kailangan po natin ng pag-ibig araw-araw sa buhay natin. Ganon din po sa ating pakikitungo at ang relasyon na ito ay patungkol po sa bagay kung paano natin talagang tayuan ang tunay na diwa ng pag-ibig. Ano ho, at kahit nga, sabi nga, ay kung ayaw nating husgahan tayo ng iba nang hindi alam ang buong kwento, di wag nating gawin yun sa kanila. May narinig kang kwento, 50% lang yan. Wag mo kaagad paniwalaan. No? Sabi nga, hindi yan basta discernment lang o intuition lamang sa buhay natin. Kinakailangan may probable fruit tayo o iniimbestigahan natin. O kaya, sabihin natin, gusto mong tulungan ka kapag nahihirapan ka, di tumulong ka rin kapag may nangangailangan. Kahit walang kapalit. Itong paraan ng pagiging mga salamin ng pag-ibig ng ating Panginoon Kristo sa mundong ito. O yung pagiging salamin. Kasi di ba, pagka humaharap tayo sa salamin, sino pa ba yung nakikita natin? Sarili natin, di ba? Pero tayo ay salamin ni Kristo. Ibig sabihin, kung si Kristo nakikita natin, no, hindi tayo si Kristo. Kundi sinasalamin natin si Kristo o nagiging reflection. Di ba yung salamin, pag itinapat mo sa araw, na ano yung nagiging reflection nun? Di ba? Pag tinapat mo siya, di ba? It reflects on the sunlight to others. Ganun din po sa buhay natin. Kaya dito po sa ating aral na ito po yung nagbibigay sa atin ng isang katuruan, ng apat, gawin nating apat. No? Kasi meron tayong 4 golden rule eh. So, sige, gawin nating apat. Una, this is not conditional love. Ibig sabihin po nito, hindi po na sabi natin, gagawin lamang natin ito sa iba, no? Ang golden rule na ito ay batay sa pagmamahal na sabi nga po ay na kung mamahalin ka, mamahalin mo rin siya. Tandaan po natin, ang golden rule na ito ay batay sa pagmamahal ng kusang loob. Hindi sa paghihintay ng kapalit. No? Tunghayan po natin, sabi ng Leviticus 19 verse 18. Ano po sabi doon? Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. No? Diba sabi nga, no, merong nung bata tayo, no, yung may mga paulot. Alam niyo yung mga paulot? Pitikin mo nga sa tenga. Pitik mo rin. No? Ang gagawin mo, pinitik ako sa tenga. Pitikin ko rin. O kaya sa away bata, di ba? Yan. O bakit mo siya sinaktan? Sinaktan din ako eh. Di ba? Ganun ang mga bata. At ganun din ngayon sa matatanda, masigit pa. Di ba? Kaya nga sinasabi doon sa binasang talata, huwag tayong maghihiganti o mananakit. No? Sabi nga, mabigat doon yung, di ba yung physical, parang madaling malimutan eh. Pero yung words, yung verbal, no? Yun mahirap eh. Yung pagka sinabi mo sa isang tao, lalo na mahal mo sa buhay, ang hirap na mabura nun eh. No, kaya nga sa loob ng sabi nga sa buhay natin, sa tahanan natin o sa ating mga kabarkada, mas maigi pa yung yung nasaktan mo siya physical kaysa yung sabihan mo. No? Kaya marami pong mga kaibigan mo noon, hindi mo na kaibigan ngayon. No, ganun din sa relasyon na nasisira kasi nga po ang demonyo, yan po ang mission niya eh. To kill, steal, and destroy. No? At itong utos na ito ay utos pa rin mula ng ating Panginoon Diyos kahit sabi nga ay nagpapakita sa atin na dapat gawin natin ang isang bagay na makatarungan at ang pagmamahal na ito ay gawin natin kahit na walang kapalit. Di ba ang ating Panginoon ay ginawa rin ang katulad nito? Sabi nga sa atin ni Apostol Pablo doon sa Romans 5 verse 8. Ano po yung sinabi po niya doon? 5 verse 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Amen. So, di ba?
Nung tayo makasalanan pa, ipanaranas ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang pagmamahal. No, hindi niya ipinaranas yung pagmamahal niya sa atin nung tayo nagbago na, ay nagbago ka na, mahal ka na ni Lord. Hindi, mahal ka pa rin ngayon. Kahit ang ugali mo'y ganyan. At tayo ay nagiging pasaway pa rin, nagiging tamad pa rin. Mahal tayo ng Diyos. Kaya ang gusto ng Panginoon, maranasan natin yung pagmamahal na ito. At kaya hindi natin maranasan kasi nga, ayaw nating ibukas yung ating pintuan. Ayaw nating ibukas yung ating isipan. Kaya tayo nagiging tamad, ayaw nating buksan. Ayaw nating hayaan na papasukin siya sa ating buhay. Sa tuwing tinatanggihan natin ang bawat salita ng Panginoong Diyos, parang tila Sodom and Gomorrah yan sa buhay natin. Yan yung mga bagay na pinipili nating impluwensyahan tayo ng mundong ito kaysa impluwensyahan yung buhay natin ng presensya ng Diyos. Na kahit na niligtas na ang mga tao o niligtas na si Lot do sa paghuhukom, mas pinili pa rin ng mga tao na magkasala. Ng kanyang mga anak, kanyang asawa. Ano nangyari? Nagkaroon ng naging asin at yung kanyang mga anak, di ba? Ay pumatol, no? Dahil nga doon sa kultura na kanilang kinamulatan. Kaya nga po, ang impluwensya ng mundong ito ay lubos na mapahamak. Kaya nga po sa buhay natin, nagkakaroon po tayo ng community, ng church o ng mga Bible study upang tayo ay mabago. Mabura ang mga bagay sa buhay natin na maling gawi. Kaya po tayo na patuloy na parang sabihin na natin ay nilalapan ng dyablo ay dahil sa ayaw nating piliin ang katwiran at direksyon ng Diyos sa ating buhay. Ikalawa, understanding and empathy are needed. Kailangan po natin yan, pang-unawa. Hindi lahat po ng tao ay gusto ng parehong bagay na gusto mo. Yung gusto ng iba, ayaw mo. Yung gusto mo, ayaw ng iba. Kaya kailangan din po nating magtanong, makinig at intindihin ang pangangailangan ng iba. Hindi lang ibase sa sarili nating kagustuhan. No? Kahit sa church, hindi pwedeng gusto lang ni pastor. Hindi po ganon. Kinakailangan po yan meron hong consent ang lahat. Noong pinagaling po ng ating Panginoong Hesus, ang kaibigan ni James at ni John, ito po yung mababasa po natin doon sa Mark 8, no? Mark chapter 8 verse 22 to 25. Tingnan po natin yon, yung yugto na yun. Pagdating nila sa Bethsaida, dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang bulag at pinakausapan nilang hipuin niya ito. Inakay niya ang bulag at dinala ito sa labas ng bayan. Matapos duraan at takpan ang mga mata nito ng kanyang kamay, tinanong ni Jesus, "May nakikita ka ba?" Tumingin ang lalaki, sumagot, "Nakikita ko po ang mga tao na parang punong kahoy na naglalakad." Muling nilagay ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mata ng bulag. Sa pagkakataong ito, tumingin mabuti ang bulag, nanumbalik ang kanyang paningin at nakakita na siya ng malinaw. Amen. No, napakahiwaga nung talatang 'yon, Mayroong dalawang pagkakataon. Unang tanong, may nakikita ka ba, no? Alam natin ang ating Panginoon Diyos is omniscient. He knows everything, no? Pero bakit kaya tinanong ng Panginoon, no? Sabi nga, noong pinagaling ng ating Panginoon Hesus, ang kaibigan na yun po ay kaibigan ni James at saka ni John, no? Hindi niya agad binigyan ng ganap na paningin. Tinanong po muna niya kung nakikita niya ito. Di ba? At inayos pa ang pagpapagaling hanggang sa ganap na gumaling. Ano po ibig sabihin nito? Ipinapakita po niya na hindi lang basta binibigay ang gusto ng tao, kundi binibigyan po ng ating Panginoong Jesucristo ng pansin ang eksaktong pangangailangan ng tao. Ganun po ang ating Panginoon. Ganun din po sabi rin sa atin ng 1 Peter chapter 3 verse 8.
Sa aking pagtatapos, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagkumbaba. Amen. Kaya nga po yan po yung karakter na sinasabi ng Panginoon. Maging magkakaibigan, tayong lahat. Magkakasundo, mapagpakumbaba, mapagbigay, mapagmahal sa isa't isa. Minsan sa isang mga argumento, pagka alam nating tama ka, mali siya. Gusto natin pilitin natin eh. Hindi, mali ka eh. Minsan nagtatapos tayo doon sa isang pagkakataon na naghihiwalay tayong hindi magkasundo. Pasinin natin, Kaya nga mga kapatid, ang Diyos ipinapakita po sa atin ang bahagi na sa buhay natin, maaring may mga differences tayo at may mga kanya-kanyang point of view. Kaya nga sa lahat ng ito, hindi dapat natatapos ang ating hindi pagkakasunduan sa mga bagay na akala lamang natin ay hindi tayo pinaburan o inayunan. Kung ang isang tao ay hindi umaayon o isang kaibigan mo hindi umaayon sa atin, huwag dapat natatapos ang relasyon dahil sa hindi natin pagkakaunawaan. Especially sa mga mag-asawa. Kasi ang buhay natin ay nakaugnay sa bawat isa. At hindi tayo dapat magkaroon ng separation doon sa mga bagay na hindi lamang natin napagkasunduan. Kaya nga po, ito po ay panawagan din po ng pagbabago ng Diyos. This is a call for a change. At yun yung ating number 3. No? Diba? Yung una. Ang una po natin ay this is not a conditional love. Ikalawa na ating pinag-usapan, this is sabi nga po ay understanding and empathy are needed. At ito pong ikatlo natin is this is a call for a change. Kaya nga po, ang prinsipyong ito ay hindi basta-basta idea lang. Ito po ay dapat na makita sa ating mga aksyon at pag-uugali araw-araw. Kailangan po nating humingi ng gabay, ng patnubay sa ating Panginoong Diyos para tulungan. At sabi nga ay para tularan po ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo at gawing bahagi ito ng ating buhay. Isang magandang bahagi po ng pagbabago ng isang tao ay yung kwento ng isang ang kwento po ng Luke 19 verse 1 up to 10. Lumayan po natin yan. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roon ang pangalay Sakeo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at napakayaman. Sinikap niya makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y panda. Kaya patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Sakero at sinabi, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan, at kung ako'y may nadayang sinuman isasauli ko ito sa kanya 4 beses. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. 10. Ang lahat ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Amen. So yun po, At doon sa yugtong yun, imagine natin, internalize lang natin. Yung puno po ng sikamoro ay yan po ay matinik. Yung sikamoro, matinik po yan. Parang yung rose, Pero mas matitindi pa yung tinik noon. Yung sa rose medyo maliliit pa eh. Yun, mas matitindi. Siguro yung pandang lalaki, Yung ganun ang puno niya. Pero biruin mo doon siya umakyat para lang mapakinggan ang ating Panginoon o masilayan ang Panginoon. At dahil alam ng Panginoon Diyos ang puso ng tao, tinawag niya ito, itong taong ito.
dahil nakita niya na si Zacchaeus ay isang taong sabi niya ay nung panahon yun ay kinaiinisan ng marami dahil sa kanyang trabaho bilang kolektor ng buwis. Kinaiinisan mo siya. Kaya makikita natin, wala na siyang ibang way. Kaya talagang siguro sinasadya na rin nila dahil alam nila na pandak si Zacchaeus, diyan ka, titing ka namin, kaya makikita natin. Kahit napakayaman niya, ay maraming harang. No, sa buhay natin kasi pag ang basihan natin ay pera, talagang haharangan ganyan eh. Tatabunan ganyan. Pero pinili niya, kung makikita po natin, umakyat siya ng puno ng sikamero na nandun yung tinik. Katulad din ng ating Panginoon, di ba? Pinutungan siya ng tinik. At yun yung pagliligtas na sinabi rin. Nung tinanggap ng Panginoon ang putong ng tinik, at ganoon din si sikamero na nagpapakita rin ng kaligtasan ng isang tao. So, kaya nung malaman at makilala ni Zacchaeus ang ating Panginoong Hesus, sinabi niya na ibabalik niya ng doble ang lahat ng ninakaw niya at ibibigay ang kalahati ng kanyang kayamanan sa mga dukha. Yan po yung pagbabago na nagkaroon ng transformation. Kaya nga sa buhay ng isang tao ng church, hindi po yan sa pag-attend natin sa church, kundi paano nga ba nabago yung buhay natin? Paano na-transform ang buhay natin? At ito yung pagpapakita na pag-unawa sa pag-ibig at ng prinsipyo ng ating Panginoon Diyos. Ito po ay humahantong sa tunay na pagbabago sa kanyang paraan ng pamumuhay at pakikitungo sa iba. Sa buhay natin, ano ba ang gusto nating mabago? At ano ba yung buhay natin na kinakailangan nating isuko sa Panginoon? Sinasabi rin po sa atin sa Ephesians chapter 4 verse 22 to 24. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Nabago na kayo ng diwa at pag-iisip at dapat ninyong isuot ang mga bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag ang matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Sabi nga doon, di ba? Magbago na tayo ng isip. Be transformed in renewing your mind. Sinabi rin yan sa Romans 12 verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. Yan po yung metanoia, ang transformation. Kaya nga po, dito binibigyan tayo ng paalala na ibuhos natin at lumago tayo o ang ating pagkatao, no, na kung tayo dati ipuno ng kasamaan, no, at sabi nga po doon, isuot na natin ang bago nating pagkatao na ginawa ayon sa ating Panginoon Diyos. Tandaan po natin, dinisenyo tayo ng Diyos na mabuti. Pero because we sumuway tayo. We suway, no? Okay, dahil sa tayo po ay sumuway sa ating Panginoon Diyos, nagkaroon ng corruption, di ba? Yung kay Eva at Adan. At sa buhay natin, sa bawat pagsuway natin, sa original form ng ating Panginoon Diyos, tulad nun, kung hindi tayo babalik na sa salita ng Panginoon Diyos na nagbibigay ng lahat, no? Tayo po ay maliligaw. Kaya nga po napaka laking bagay po sa buhay natin na ibalik natin yung ating sarili doon sa salita ng Panginoon Diyos. At ito yung magbibigay sa atin at magtutulak sa atin to the original form. Oh, 'di ba pagka natin, naglalag yung cellphone natin, 'di ba? Nagre-restart tayo. Yan yung restart sa buhay natin eh. To know yung default ng ating Panginoon Diyos. At ang default niyan ay ang salita ng Panginoon Diyos. Ang bawat salita na nananahan sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, this is point number 4, it applies to all people, not just fellow Christian. Hindi lang kung sino yung Kristiyano. Minsan iisip po natin na para lang ito sa mga kasama natin sa simbahan o kapwa natin mananampalataya. Hindi po. Ang salita po ng ating Panginoong Hesus ay nagsasabi na sa lahat ng bagay at sa iba, walang pagkakaiba. Kung sino man ang bawat isa. Di ba, pastor, hindi po sila ligtas? Hindi man natin masasabi yan. Unless, only God can. Kasi sabi ng Biblia, if you confess in your lips that Jesus Christ is Lord, you will be saved. What if tinanggap nila si Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas? Hindi tayo ang dapat maghusga sa sino mang tao.
at wala tayong karapatan. Ang dapat nating gawin ay ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos at upang ang sino man na makarinig ng salitang ito ay magbigay ng buhay. Ito yung nagpapakita rin po sa atin na tayo bilang isang mga Kristiyano, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo ay nagpapakita sa atin paano nga ba natin tinitingnan ang ating sarili. Tayo ba ay nagiging makapili sa mga kamananampalataya lang na tayo nagiging mabuti? Tunghayan po natin yung kwento ng Good Samaritan. No? Balikan lang natin yun. Luke chapter 10, verse 25 to 37. Isang dalubhasa sa kautusan ng Hudyo ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba ang nasusulat sa kasulatan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at makakakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang huwag siyang lumabas ng kahiyahiya, nagtanong pa ang lalaki. Sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus. May isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa kanyang katawan, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataon, dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang sugatan at binendahan. Pagkatapos, ang lalaki ay isinakay ang Samaritano sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan doon. Kinabukasan, binigyan ng 2 salaping pilak ang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, heto, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, bayaran ko sa aking pagbalik. Nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinirang ng mga tulisan? 37. Hinarang ng mga tulisan ang taong tumulong sa kanya, tugon ng abogado. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, sige, ganun din ang iyong gawin. Amen. Pakaganda, no? 3 mga pogi, no? Yung katulad niya ng lahi, Hudyo, at yung kanilang pari o yung Levites at isang Samaritano nakaaway, no? Yan po yung istorya niyan. Minsan, no, iniisip natin na sabi nga ang taong nasugatan ay sabi nga ay nagpapakita sa atin ng paano nga ba natin tinitreat ang kapwa natin, no? Sabi doon, ang taong nasugatan na yan ay isang Hudyo. At dumaan yung Hudyo, dumaan yung Levites, no, yung pari, at dumaan din yung Samaritano. At ang tumulong sa kanya ay isang, sabi nga ay yung Samaritano. 2 grupo na hindi magkasundo, ang Hudyo at ang Samaritano. Hindi po yung magkasundo, talagang magkaaway po yan. Pero sino po yung tumulong sa kanya? Yung Samaritano. Kahit hindi sila magkapareho ng relihiyon o ng lahi, ay ginawa niya ang mga bagay na gusto niyang gawin sa kanya. Kung siya ay nandun sa kanyang sitwasyon. Kaya nga po, dito sa ating bahaging ito, yun po yung napakatalinong pagsagot ng ating Panginoon. Kasi nga po alam ng Panginoon Diyos ang ating puso at ang ating isipan. Sino nga ba yung ating mga tinutulungan lamang? Sino nga ba yung ating mga ginagabayan lamang? Tayo ba ay nagiging makapili?
At doon sa mga taong sa tingin natin ay hindi makatutulong sa atin, ay hindi na natin binibigyan ng halaga. Kaya nga sabi sa atin ng ating Panginoon, di ba, sa Matthew 5, chapter 5, verse 44. Sabi po doon sa ating Panginoon Jesus. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Yun. Di ba? Yan po yung napakahirap gawin. Love the unlovable. Love your enemy. Love who persecute you. Mga bagay na hindi natin kayang gawin. Dahil ang gusto natin, gantihan. Pero taliwas sa gusto ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, dito po ako magtatapos. Mula sa ating lahat, no? Maging tayo man po ay nandito sa San Pablo City, Laguna, at sa masulok ng mundo. No? Ang mensahe po natin ay malinaw. Ang anumang relasyon natin ay maaring maging mabuti, malakas, at may kagandahang loob. Kung tayo ay magpapatupad o tutuparin natin ang golden rule na ito. Huwag nating hintayin na mangyari muna sa atin ang masama o mabuti bago tayo gumawa ng tama. Magsimula po tayo. Kailan? Ngayon. Sa ating pamilya, kapitbahay, katrabaho, kliyente, negosyo, sa ating negosyo, mga kasama natin. Kahit na sa taong nakikita natin lamang sa daan. Panalangin natin sa Panginoon Diyos, Lord, tulungan mo ako. Natratuhin ang ibang parang sa paraan na gusto kong mangyari sa buhay ko o sa buhay natin. Panalangin natin sa Panginoon Diyos na gawin niya ang bahagi o ayusin niya ang ating puso at isipan at ibase ito sa ating sa bawat salita na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, tandaan natin, kapag tayo ay nagpapakita ng pag-ibig at kagandahang loob sa parang gusto nating tratuhin tayo o gusto nating mangyari sa ating buhay, hindi lang natin binabago ang buhay ng iba, kundi binabago rin natin ang sarili nating buhay at ipinapakita natin ang pag-ibig ni Kristo sa mundong ito. Mga kapatid, maraming salamat at manatiling makatarungan at mapagmahal tayo. God bless us all. At ngayon, tayo po'y dadako sa Venice Reflection. God's morning muli mga kapatid. Napakaganda po nitong ating pinag-aaralan sapagkat kahit sabi nga po, ang ating pag-uugali ay binubuo ng kapaligiran na puno ng pag-ibig at suporta. Kung gusto mo maging mabait sila sa iyo, maging mabait ka rin sa kanila. Pero kahit minsan po, dapat yung kahit hindi mabait sa atin, kailangan maging mabait tayo sa kanila. Ang Panginoon nga po, kahit hindi tayo kamahal-mahal, kahit hindi tayo mabait, pero buong puso niya tayong minahal. Ganon din po dapat yung puso natin. Kailangan mahalin natin yung mga hindi kaibig-ibig, yung mga umuusig sa atin. Sapagkat tingnan po natin na ang taong yun ay ang Panginoon. Tsaka marami pong kahit sa maliit na bagay, sa puso po nagmumula ang kabutihan. Kahit maliit na bagay, pwede nating itulong sa ating kapwa. Gamitin po natin ang mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon upang tulungan ang ating kapwa. Kahit po sa maliit na bagay nagmumula ang mabuting puso, hindi po ito obligasyon. Hindi kailangang malaki ang gawin, pwede pong mula lang sa maliit na bagay tulad ng pagbati o kaya pagtulong, pag po nakakasalubong natin ang kapwa natin, batiin po natin. Hindi po yung umiiwas tayo or nakasimango tayo. Batiin po natin na kahit po hindi natin kakilala, sapagkat yung hindi po natin, yung kangitian lang. Kahit sa mall? Kahit sa Oo, elevator? di ba pagka minsan yung kahit stranger kayo, tapos nagkatitigan kayo, ngumiti ka, ngingiti din sa'yo. Tama. Di ba?
Kasi doon sa nagsisimula yung pag-uumpisa ng conversation, doon mo din maipapahayag ang ating Panginoon. Kahit hindi mo kilala, basta ngumiti ka, malay mo may pinagdadaanan yung tao. Galing sa bahay nila, may nag-away silang mag-asawa, pero sa pamamagitan ng pagngiti mo sa kanya, kahit hindi mo siya kilala, Nabago. gagaan yung loob mo. Amen. Gagaan yung loob ng taong nginitian mo. Kahit sa simpleng pagngiti, malaking bagay yun sa taong ngingitian mo. Amen. Ito ay simpleng bagay na para sa tamang pagpapasya at sa lahat ng sitwasyon, gawin ito na dahil nais mong gawin, hindi sa dahil kailangan mo. Yung nagmumula sa puso, yung gagawin mo, hindi yung obligasyon mo lang, kaya mo siya gagawin. Ito po ay nagpapakita ng pananampalataya sa pag-ibig ng Diyos. Maaari itong simulan sa maliit na bagay, gaya ng kabutihan. Sa umpisa na lang po natin sa bahay, sa paggising pa lang natin sa umaga. Kung ano yung gusto mong gawin sa iyo ng asawa mo, gawin mo sa kanya. Malay mo naman, bumalik. Malay mo naman, gawin din ng asawa mo. Pagtimpla ka ng kape. Iyo. Timpla ka. Ayun, sabi nga po, kung ano yung gusto mong gawin sa iyo ng kapwa mo, gawin mo sa iba. At ipakita mo, gawin hindi lang sa obligasyon, ituring mo siya na siya ang ating Panginoong Jesucristo upang magaan mo siyang pagsilbihan, hindi yung nabibigatan ka, sapagkat ang Panginoon po ay tumitingin sa puso natin. Amen. Kahit po tinulungan natin yung taong yon, pero mabigat sa puso natin, hindi po yung katanggap-tanggap Amen. sa Panginoon. Pero kung magaan po sa puso natin ang pagtulong sa Kanya, kahit maliit na bagay lang, yun po ang kinalulugdan ng ating Panginoon. Amen. So, yun lamang po. Maraming salamat po. And God bless sa inyo lahat. Amen. Okay, praise God. No? At okay. So tayo dadako naman sa ating comment section. At batiin na natin ating mga kapatid via online. Yan. Pinangunahan po tayo dito sa unahan ng aking comment section. Ang ating kapatid, no? At yan, makakasama rin natin yan mamaya sa Bible study. At sino bang host natin? Yon. Basta, si Ayon. Okay. So yan, pinangunahan po tayo dito mula po sa Makati City. Yan. Kasama po natin ngayon si Sister Babes, ano? Yan, Sares. At pagbati natin sa buong Rian Sares family. Yan. Kumusta na po ang inyong anak na may sakit? Sister Babes, no? At Kuya Ramil, no? At kayo rin po, no? Na nagtitreat, no? Nagtitreatment, ano? Ay yan, dalangin namin ang patuloy na kalakasan at kagalingan at probisyon ating Panginoon Diyos. Yan sa inyong buhay at sa inyong buong pamilya. Yan po sa Makati City. Sa mapagpalang umaga po at sinundan po yan. Yan. At isang sunundan po tayo ngayon ating kapatid mula po sa Bulacan, Chaong, ano, at pagbati na rin natin yan. Yan, ang nandito po ay si Nanay Gloria Benaluz at batiin na rin po natin ang Kuya Chris, Artillaga at Ate Marta Artillaga. Pagbati po natin sa buong Kapus, Malasmas, Silang, Artillaga, dyan po sa lugar ng Bulacan, Chaong, po sa church natin dyan sa Chaong, Quezon. At sa mapagpalang umaga po sa ating lahat dyan. At sinundan po tayo ngayon mula sa bayan ng Liliw. At isang pagbati po sa buong Arocena family. Yan, kasama po natin si Nay Edna Arocena. At isang kagalakan, no? At pagbati sa iyong buong pamilya. Yan, sa inyong mga anak, manugang, at mga apo. At ngayon kasama rin po natin ang ating kumare at kumpare. Yan, si kumaring Carmeline at si brother Arthur, ating kumpare Arthur. Yan, at pagbati natin sa buong Azucena Tanyo family. Siyempre, yan, welcome back, no? Paring Arthur. Yan, brother Arthur. Yan, welcome back to Philippines, no? Yan, at pagbati natin sa kanilang magagandang mga kiddos, no? Kay Pao at kay Julene. At syempre, nakita ko rin dyan kanina yung ating inaanak, no? Kay si Janessa at si Tyrone. Yan, pagbati natin sa buong pamilya ng Azucena Tanyo family. Yan, at sinundan din po tayo ng ating
ating kapatid, no? Pagbati natin sa buong Andal Artillaga family. No, at syempre pagbati natin kay Malu, kay Michelle, kay Abby, no? At sa inyong mga um, manugang at apo. Yan, Pastora Pe Andal Artillaga diyan po sa South Nidos, no, San Pablo City. Yan, at sinundan po yan ng aking magandang nanay from Santa Rosa, Laguna. Yan, kasama po natin ang aking nanay, Corazon Mercado Getgano. Sa mapagpalang umaga po, ma. At yan, purihin ang Diyos sa inyong buhay dyan. Ingat-ingat lagi dyan sa Santa Rosa, Laguna. At sinundan po yan mula po sa Dolores, Quezon. Yan, kasama po natin ang Alinea family. Yan, sa pangunguna po ni Nay Remy Alinea. Isa pagbati po sa inyong buong angkan diyan sa Dolores, Quezon. Nay Remy, sa inyong anak, manugang at mga apo. At tungo naman po tayo sa United States of America. Kasama po natin ang Dow family. Yan, sa pangunguna po ni Nurse Abby, sa pagbati po sa inyong buong pamilya. Yan, ang Dow family. At tungo naman tayo sa Villa Escudero at batiin natin ang Patual family. At sa pagbati po, kasama po natin ngayon si Nay Winnie Patual. Yan, sa pagbati po sa Patual family dyan sa Villa Escudero. Yan. At yan. Kasama rin po natin from Tiloric Church, yan, kasama po natin si Sister Alma Tatel at isang pagbati sa buong sa inyong pamilya, kay Bench, at sa buong Tiloric Church, pangunguna ni Pastor Eds Rona, at isang pagbati rin po mula sa Dolores, Quezon ulit. Yan, sa Dalangin family, yan, sa pangunguna po ni Tatay Victor. At tungo naman po tayo sa Cavite City. Yan, kasama po natin si Bernard Castillo Mandigma. Yan, at pagbati na rin natin sa kanyang pamilya dito sa Candelaria, Quezon, sa kanyang asawang kay Daisy at sa kanyang mga anak. Sa mapagpalang umaga at patuloy po kayong ingatan. Patuloy tayong ingatan dyan sa ating pagkilos diyan sa ating mga gawain diyan sa Cavite City. At muli kasama po natin si Nanay Josie. Yan, patuloy na kasama natin si Nanay Josie. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, Nanay Josie. At patuloy po kayong ingatan at pagkalooban ng kagalingan ng ating Panginoon Diyos. At from Alamada, Cotabato, ay batiin naman natin ang aking magandang pinsan. Siyempre, pagbati natin sa buong kamag-anak namin dyan sa Alamada, Cotabato, ang Chua Tan Getgano. Yan, sa lugar ng Alamada. Regards to all. Yan. At siyempre sa aking Uncle Sid, at Mamang Didin, yan. Dyan sa Alamada. At tungo naman po tayo sa Bay Laguna. Yan, kasama po natin ang Biray family at siyempre pagbati na rin natin sa Biray Perez family. Yan, ayan, sa panguna ni Sister Grace. Siyempre pagbati rin natin kay Brother Mike at siyempre sa kanilang mga anak, kay Miko, kay Carl, kay Ellie at sa mga apo at yan, kay Dion at kay Butchay, sa aking magandang inaanak. At siyempre pagbati na rin natin kay Dayan. Yan. At sino pa? Meron pa ba akong hindi nababasa dyan? Yan, kasama rin natin ang aking kapatid na si Caroline Mercado dyan sa Santa Rosa, Laguna. Siyempre, pagbati ko rin sa aking anak kay Casey at kay Kyle, Mercado. Yan, at sa aking mga pamangkin dyan sa Santa Rosa, Laguna. Kay Princess, kay Shai, na birthday girl. Yan, at kay Jello, kay CJ, at kay Sian. Yan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Yan, kasama rin natin, na si Brother Mike Biray. Yan, isang mapagpalang umaga sa iyo, bro. Yan,
at purihin ng Diyos. No? Yan, sa Bay Laguna, Mike Biray, kasama rin po natin. Napalit ko na rin, no? Nakakita ko rin dito. Yan, isang kagalakan muli, mga kapatid, sa ating paksa na ating napag-aralan. No? At again, I invite everyone kung kami po ay nasa Genesis chapter 20 o chapter po, ay meron po kaming Bible study mamaya alas 8 hanggang nakakalimitan na tatapos po is 10. Minsan lumalampas lang din po, no. At nais po natin na makidalo, no. Welcome po ang lahat, no. At I encourage everyone po na tayo po ay basahin na po natin in advance pang labis po nating ma-internalize para sa mga magre-reflect, ano ho, at patuloy na magbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. At diyan po tayo nagtatapos, mga kapatid. Ngayon po tayo ay tapusin natin ang yugtong ito sa ating pagsamba at pananalangin sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, banal na Espiritu at aming Panginoon tagapagligtas. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong patnubay at paggabay, Lord, and we acknowledge, Lord, na ikaw yung guro na siyang nagturo at nagbigay sa amin, Panginoon, ng knowledge and wisdom, Lord, upang ito ay aming Panginoong marinig, upang ito ay aming makita, O Lord, ang biyaya ng iyong pagpapala at patuloy na patnubay sa bawat isa. Salamat sa iyong salita. Na naniniwala po kami na ang bawat salitang ito ay nagmumula lamang sa iyo. Hindi at sa iyong pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ikaw po ay nangungusap sa puso at damdamin ng bawat isa upang kami ay gisingin, baguhin at patuloy na patnubayan sa landas ng aming pananampalataya. Tunay, Panginoon, na ang lahat ng bagay nito ay nagmumula lamang sa iyo at ikaw ang siyang patuloy na nagiging source ng aming lakas, pangunawa at patuloy na pagpapatuloy sa aming pananampalataya ito. Kaya, Panginoon, nais po namin kayong papurihan at pasalamatan sa lahat ng ito at patuloy na pagsamba sa tanging pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at ng Banal na Espiritu. Kaya, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na narito ngayon, na merong karamdaman, Lord, naniniwala po kami na ikaw ang Diyos ng kagalingan. At sa bawat pangangailangan ng bawat isa, naniniwala po kami na ikaw ay patuloy na nagpo-provide. At sa iyong bawat salita, ikaw po ay nagpapatupad, O Lord, ng naaayon sa salita na iyong ipinagkaloob. Ikaw ang El Shaddai, O Lord, na nagbibigay ng kapangyarihan sa lahat ng yugto ng aming buhay. Maraming salamat sa lahat ng ito, Panginoon, bilang aming Diyos na makatwiran at aming tagapagligtas na siyang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng dahilan kung bakit kami nakalalapit dahil sa iyong kabutihan at sa iyong banal na dugo. Salamat, Panginoon, for the finished work, O Lord, na ipinagkaloob mo sa amin. At sa iyong salita na aming natutunan, dalangin po namin patuloy na ito'y magbigay sa amin ng layunin at patuloy, Panginoon, na makita namin ang purpose mo sa bawat hakbang na aming, Panginoon, patutunguhan. Muli sa lahat ng ito, sa iyo po ang papuri at pasalamat, Panginoon. At sa aming kapatid na may kaarawan, kay Shai at kay Shanaya, O Lord, dalangin namin, Panginoon, ang iyong patuloy na pagpapala sa buhay ng aming mga kapatid na ito. At dalangin po namin ang patuloy na pagbibigay, Panginoon, ng kanilang patuloy na paglilingkod sa iyo. Muli, Panginoon, sa lahat ng ito, salamat at ikaw lamang po ang aming pinupuri, pinasalamatan at aming sinasamba sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng aming Panginoong Jesucristo at ng ang banal na Espiritu na siyang nananahan sa bawat isa sa amin. And this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is life. Christ has risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Kapi tayo.